Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to our first midweek service for this month of December 2021. At syempre naman po sa ating Isang magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating first midweek service of the month. And syempre, kakatapos lang po ng Nobyembre. Sino sa atin dito ang super excited na i-celebrate ang Christmas at talagang magdiwang dahil eto po, patapos na ang taong 2021. Can we type amen sa comment box? At dahil dyan, we have a new theme, which is, I am chosen, I am prepared for eternity. Minsan na po ba tayong pinili? At marahil minsan na rin po tayong namili. Diba? Kaya naman isang magandang tema para sa ating lahat na tayo ay muling may matututunan sa iba't ibang aspeto po ng pagpili sa atin at bilang pipili rin po ng tama sa ating buhay. Ang ating magiging katuruan sa gabing ito ay maikli lamang po, kaya naman nawa ang bawat isa sa atin ay manatili hanggang matapos po ang programang ito. Kaya po sa ating pagsisimula, nais ko pong imbitahan ng bawat isa na pumikit at yumuko at damhin po natin ang presensya ng Diyos nasan man po tayo naroroon. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagdako po ng aming mga oras at atensyon sa aming midweek service, sa aming pagsisiyasat ng iyong salita, ay siyasatin mo rin po ang aming mga buhay. Kung may mga bagay man, Panginoon, na aming nagawa, nasambit, naisip na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan, ang panalangin po namin ay patawarin mo kami, linisin ng iyong banal na dugo, at patuloy po na marinig po namin ang iyong salita, ang iyong boses, ang nais mo pong mangyari sa aming mga buhay. Masunod po namin ang iyong plano at patuloy po sa pag-uusapan namin, mangusap ka po sa bawat isang mga anak mo na nandito, naghihintay ng kasagutan sa kanilang mga tanong, mga panalangin, at maging Panginoon sa nagnanais, Lord, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Pabor mo, pabor rin po ng mga taong nakapaligid sa amin. Balutan mo po ang bawat tahanan ng iyong banal na dugo at nawa, Lord, ang aming connection ay maging maayos sa iyo, maging yung internet connection namin, Panginoon, sa mga oras na to. Pagpalain mo po ang iyong salita at pagpalain mo po ang iyong anak na gagamitin at walang ibang masambit kundi ang nais mo lamang, Panginoon, para sa bawat isa. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gabing ito sa pangalan mo, Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Balikan po natin ang ating tema para sa gabing ito ay I am chosen, I am prepared for eternity, and that is from 1 John chapter 5 verse 11. Ang ating title o mismong konteksto ng ating pag-uusapan ay patungkol po sa pagpili ng Diyos sa sanlibutan. Pagpili ng Diyos sa sanlibutan. Opo, lahat tayo ay pinili ng Panginoon. Wala sa status, wala sa itsura, wala sa tinapos na degree, wala sa kung sino ang mayaman at mahirap, kundi lahat po ng tao sa sanlibutan. Minsan ka na bang namili, hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao? Kumbaga, ginawa mo yung isang bagay, nagdesisyon ka na sinet aside mo muna yung sarili mong kagustuhan. Minsan na po ba tayong nakapag-desisyon sa ganong sitwasyon? O vice versa po, nung ikaw ay napili at nalaman mo ang bigat ng desisyon, ano ang unang nasabi at naramdaman mo? Dalawang sitwasyon po na parehas komplikado. Ako po, personally, masasabi kong komplikado. Dahil kung ikaw yung pipili para
hindi sa sarili mo, kundi para sa ibang tao, mabigat po na responsibilidad yon. Lalo pat nalaman mo, hindi man responsibilidad na malaman mong piliin ka, kundi yung pakiramdam na pinili ka at may binitawang ibang bagay o sitwasyon para sa'yo. Napakasarap po na pakiramdam. Sabi nga po, sa John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang puso ng Biblia. Nagmumula po sa John 3:16. Kaya po, bigyan po natin ng 3 punto ang bersikulong ito, ang puso po ng Biblia. Una po, pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Alam ko po, meron sa atin dito nakikinig na mga magulang. At ako po hindi pa naman magulang, pero alam ko po yung sakripisyo ng isang magulang para sa kanyang mga anak, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga minamahal sa buhay. Kaya naman po, naniniwala ako na ang Diyos Ama natin mismo ay minsan pong sabi ko, tumigil na kayo. Sabi ko, tumigil na, leche. Sabi ko, tumigil na, di ba? Choco? Saway kayo Alam ko po na hindi madaling maging isang magulang. Bagamat hindi pa naman po ako talagang tunay na magulang, nakita ko po yun personally sa aking mga magulang na ibinigay po ang lahat para sa magkaroon po kami ng buhay na maganda. Hindi man po perpekto ang pamilya namin, ngunit alam ko na ang pag-ibig nila ang siyang pupuno sa aming mga pangangailangan at kasabay po nun ay ang pagsisikap din nila na mabigay ang aming kailangan sa pag-aaral, sa pagkain araw-araw, maging sa magandang tahanan. Kaya tulad po ng ating Diyos Ama, higit pa nga kung tutusin kasi siya ang lumikha sa ating lahat. Sa lupa at kalangitan, maging ang sangkatauhan, nilikha niya po tayo. Kaya naniniwala ko na ang pag-ibig niya po sa ating lahat ay higit at sukdulan. Simula pa lamang nung tayo ay nilikha bilang kawangis niya, hanggang sa tayo ay pinagkatiwalaan na mamuno sa kanyang paraiso, ay gayon na lamang po ang pag-ibig niya. Pag-ibig na hindi po mapapantayan ng anumang yaman, ng anumang pagpapala, ng anumang maaring tao na nagmamahal sa atin. Yun yung pag-ibig na tanging Diyos Ama lamang po ang kayang magbigay. It's a kind of an unconditional love for everyone. Tunay na ang pagmamahal ay may kaakibat na pagtitiwala. Amen po. Kahit na alam ng Diyos na maaari natin siyang masaktan sapagkat hindi niya tinanggal ang kalooban. Tunay po na ang pagmamahal ay may kaakibat po na pagtitiwala. Amen? Naniniwala ako na lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya nga po, kahit alam niya na maaari po natin siyang masaktan, dahil una po sa lahat, kung tutusin, siya po ang ating magulang. Alam niya ang plano na nakalaan para sa bawat isa. Hawak niya mismo ang blueprint ng buhay natin. Ngunit may isang bagay siya na hindi tinanggal sa ating lahat. Ayun po, yung self-will. 'Di ba po? Kahit na alam ng Diyos na maaari natin siyang masaktan sapagkat hindi niya tinanggal ang pangsariling kalooban po natin, which is yung self-will, binigyan niya po tayo ng buong pagtitiwala na kung ano man po ang ipagkakatiwala sa atin, mapabagay, oportunidad, tao,
sitwasyon, ministry, alam ng Diyos na ibibigay natin ang buong pagmamahal natin at iingatan po nating lahat iyon. So, balit hindi naman po laging perfect ang love story. Amen? Hindi naman lagi perfect ang love story. Kaya nga, ganun na lamang din, kabait, kahabaging Diyos ang meron po tayo. Dahil kahit tayo ay nagkamali, lumihis ng landas, siya po ay may nakalaang plano at paraan upang hindi pa rin tayo mawalay ng landas sa piling niya. At yun po yung pagkakataon, sa pangalawang point po, binigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang hindi tayo mapahamak. Hanggang po sa henerasyon na meron tayo, yun po yung pangakong ibinigay ng Diyos sa sanlibutan, na una sa lahat tanggapin mo lamang po ang Panginoong Hesus. Aminin na tayo ay makasalanan. Sabihin natin na kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay at hayaan natin siya mismo ang maghari. Ang pagpapala, ang pangako ay tunay na mangyayari po sa ating buhay. Ang pinaka-sekreto po, hindi lang po sekreto actually, it's an open secret. Buong pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos ay mahal ka ng higit sa ano paman. It's a kind of selfless love in the Bible. It's a kind of selfless love story in the Bible actually po. The heart and the cause of everything here on earth. Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay hudyat po ng pag-asa na muli tayong makakalapit at makakapiling ang Diyos sa kanyang presensya. Ganun na lamang ang pagnanais niya sa atin na gumawa siya ng redemption plan upang hindi mawalan ng saysay ang pagkabuhay natin sa lupa hanggang sa tayo ay lumisan na sa katawang ito. Alam naman po natin na lahat ng bagay sa mundong ito ay may hangganan, maging ang buhay na meron tayo. Kaya nga po pagkatapos nun, ang tanong, what's next? Ano ang susunod? At alam ko po, naniniwala ko sa aking puso na lahat tayo, bagamat ang ilan sa atin at may mga kakilala tayo na hindi pa naniniwala at ayaw isipin ang susunod na mangyayari after ng buhay natin dito sa lupa. Meron tayong little hope on our unconscious mind na nais natin na mas mapaayos pa rin po ang ating buhay. At higit sa lahat, makasama ang Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Kaya po, ang lahat sa atin dito, kagaya po ng ating tema, we all wanted to be prepared in eternity. Kaya naman po sa pangatlong punto, lahat po tayo kasama ng ating pamilya at mahal sa buhay, nais natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakapangako niya sa ating lahat. Kaya dito, iikot ang dahilan ng buhay natin. Ang pag-asa ng pusong nagdadalamhati, napapagod at nanghihina. Ito ba ay totoo? Ayan. 'Di ba? Napakahirap na naman paniwalaan kasi normally, and it's a natural thing sa ating tao na to see is to believe. Kailangan makita muna po natin. Pero, syempre, sa Biblia, ang nais po ng Diyos, to believe is to see. Magtiwala ka muna, manampalataya ka at nakikita mo. Katulad po ng salitang tiwala. Minsan po, di ba, ang magtiwala sa isang tao o sa isang sitwasyon na maaring mangyari, mahirap na lalo kung wala ka pang reference. Lalo na kung wala pang resulta. Pero ang unang kailangan natin gawin ay pagkatiwalaan yung anak mo, kapatid mo, kagrupo mo, sa reporting, yung kaibigan mo,
na hinding-hindi niya gagawin kasi nga may pagmamahal sa kanyang puso. Kaya naman, naniniwala ko kung tayo po ay talagang nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos Ama sa langit, sa banal na Espiritu, ay mamumutawi po sa puso't isipan natin ang buong pagtitiwala at pananampalataya upang nang sa ganun, tayo po mismo maranasan natin yung kanyang pangako. Hindi lang po yung pinaka-end goal natin, yung buhay na walang hanggan, kundi kahit po sa mga oras na to. Diba po? Ang hirap po kaya ng buhay, lalo na nung mga lumipas na buwan, lumipas na taon, hindi po naging madali ang pagsubok na naranasan ng sanlibutan. Hindi lamang po ng Pilipinas, kundi maging ng lahat ng bansa po. Kaya naman, wala tayong ibang kakapitan. Hindi yung yaman, hindi yung trabaho, hindi yung katanyagan, kundi lahat po tayo bumalik sa pinakadahilan ng lahat ng ito na hindi po pala kayang bayaran ng salapi, ang oras, ang buhay. Amen? Kaya po sa ating lahat ngayon na patuloy nakakatayo, kakapagsalita, nagagawa po yung mga nais natin sa buhay, iyan po ay isang pagpapala na, yan po ay isang kalooban ng Panginoon na nangyari at mangyayari pa sa ating lahat sa mga susunod na araw. Kaya po sa atin, mga kapatid, minsan na pong pinatunayan ng Diyos na siya ay seryoso sa pagpili sa'yo. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Amen? Ano ang pipiliin mo? Piliin mo ang tumalikod? Na minsan mo nang naranasan na siya'y tapat dahil lamang po sa mabigat na pagsubok? Marahil na hindi lang mabigat, kundi sunod-sunod na mabigat na pagsubok? Tatalikuran po ba natin ng Diyos? O sa iyo kapatid, na hindi mo pa naman totally nakikilala ang Diyos, why not to give a try? Diba? To believe first, to have faith in Him and put your life into His hands and experience His unconditional love. Amen? At sa ating lahat po na patuloy na nagmamahal at naglilingkod sa Diyos, hihinto ka pa ba kapatid? Hihinto ka pa ba? It's been a while of you working your relationship to the Lord. Huwag kang huminto kapatid. Tuloy natin ang pagpili sa Diyos. Tuloy natin ang pagpili sa pagsunod po sa kanyang nais sa ating mga buhay. Kaya po, sabi rin po sa 1 John chapter 5, verse 5, basahin ko lamang po. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Sabi rin po sa verse 11, ito po yung pinaka-verse natin, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak. Wala po tayong ibang dapat gawin sa buhay na ito, kundi una sa lahat po, put God first. Unahin po talaga natin ang Diyos. Siyempre po, I believe na after accepting Jesus in our lives, hindi naman po agad, bed of roses. Actually, mas magkakaroon po ng evident challenges sa buhay natin. Ngunit, dahil alam na po natin na ang Panginoong Hesus ay nasa puso natin, at yan po ang katunayan na talagang tinanggap mo ng Panginoon sa buhay mo kapag may nagpa-persecute sa iyo. Kasi ayaw naman ng kaaway, 'di ba? Ayaw ni Satanas na tayo ay mapalapit sa Diyos. Kaya gagawa siya ng kaparaanan upang tayo ay ma-snatch ulit, manakaw
sa presensya ng Diyos. Ngunit kapag hinawakan po natin ang salita ng Diyos, walang sinuman at bagay, tao, sitwasyon ang makakapag-alis sa atin sa presensya po ng Panginoon. In John chapter 1 verse 4, ito po para sa ating lahat. Sa Kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw po ng sangkatauhan. Sa ating pong pagdiriwang ng Pasko, bagamat maaga pa po, ngunit ngayon pa lamang na nais po ng aking puso na sariwain po natin kung paano nagkaroon muli ng pag-asa ang sanlibutan, ang redemption plan ng Diyos Ama para sa ating lahat. Ang nais niya lang po, tanggapin natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang bugtong na anak, for He is the way, the truth, and the life, upang sa ganon, tayong lahat po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli po, ang Diyos, pinili niya ako, ikaw, at tayong lahat. Nawa po sa ating buhay, sa ating puso, piliin rin po nating tanggapin siya, yakapin ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Sa lahat po ng may mga panalangin, mari po kayong mag-comment down below upang nang sa ganun po ay isama po natin yan sa ating prayer items. At sa mga oras po na ito, kung may bagay man na bumabagabag po sa iyong puso at isipan, nagiging hadlang upang hindi ka magtiwala sa Diyos, I pray, bitawan na po natin. Kasabay po ng pagtatapos ng taong ito, naway isama po natin ang pagtatapos ng puro pagdududa, pagre-refer sa past na hindi naging maganda ang pangyayari. Ano man po ang naging dulot ng pandemya, paghati, yung pusong nasaktan, nawala ng minamahal sa buhay, yung pusong napagod, I pray po, we will all be refreshed, energized, and empowered again by the Holy Spirit. Shall we pray and close our eyes? Lord, thank you po for embracing us tonight, for letting us feel that you loved us more than anything, na mismong yung bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, ay binigay mo po para sa aming lahat. Upang nang sa ganun lang, Lord, kami ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sa bawat araw na aming mararanasan, bawat pagising, we just pray, Lord, magkaroon po kami ng pusong punong-puno po ng pasasalamat. Bagamat maraming pagsubok ang dumaan sa aming mga buhay, naging dahilan upang kami ay manghina, mapagod, mawala ng pag-asa, kami po'y nananalig at humahawak sa iyong mga pangako na kailanman hindi mo po kami iwanan at pababayaan. Katulad po ng pag-alala namin, Lord, sa iyong redemption plan, upang nang sa ganun, makamtan po namin ang iyong pangako na kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa bawat yugto, araw na kami ay nabubuhay sa mundong ito. Lord, we will live our life to the fullest. And as we serve you, love you, and give our lives into your hands, we pray, Lord, maging blessing din po kami sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaming lahat, Panginoon, ay patuloy po na pipiliin ka anuman po ang sitwasyon ng aming mga buhay. Sa iyo po namin muli ipinagkakatiwala ang aming mga plano, ang aming pamilya, maging ang buhay na ito. Sa pangalan mo, Jesus.
Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all po, and see you next midweek service. Merry Christmas!